Lagot booking na. Just in breaking news, nagkaprangkahan na VP Sara Bumuelta Marbil booking. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre itong inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, ay itong si Vice President Inday Sara Duterte na umapila para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Nagpasalamat sa malasakit sa kanyang seguridad, okay? Ito nga ay bunga ito sa ginawa ni Marbel sa kanya, di ba? Kung matatandaan natin kahapon, nagpalabas ng statement ito si VP Sara at natameme itong si Marbel. Walang nasabi, walang reaction, wala talaga. Ha? Na starstruck itong si Marbel sa binomba ng alam niyo na, ha? Itong si VP Sara, talaga sinagot lahat yung mga pagpapamedya nitong si Marbel. O, ayan, tamimi katuloy. Okay? So ngayon, si VP Sara, umapila na. Okay? Yan ang una nating pag-usapan. Pangalawa nating pag-usapan ay sa official Facebook page ni Vice President Inday Sara Duterte, nagpapasalamat po si VP Sara sa lahat ng mga senador na kaalyado ng kanyang tatay, ha? Bilang suporta tungkol dito sa seguridad ni VP Sara. Okay, alamin kung sino yung mga nagpapasalamat at sino yung pinasalamatan ni VP Sara patungkol dito. Kasi babasahin ko yung official statement, okay? Babasahin ko yung official statement ni VP Sara at tayo po ay magkokomento doon, okay? So, pangatlo nating pag-usapan itong si Representative Gonzales, ha? May reaction rin siya dito kay VP Sara patungkol doon sa statement ni VP Sara kay Marbel. Di ko maintindihan itong mga representative na ito dyan sa kamera, bakit sila yung sumasagot, ha, laban kay Marbel? Yan, dyan ka magtataka. Instead na maghihintay tayo sa reaction ni Marbel, itong mga kamera, sila pa yung naunang mag-react dito. Ha? Mamaya gigisahin natin yan, ha. Si Gonzales nagre-react rin kay VP Sara. Alam mo naman yung camera, hindi nagpapahuli yan. Watch ka lang, Gonzales, ha. Baka ikaw naman ang isusunod ni VP Sara. Okay? So yan ang mga pag-uusapan natin, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like at saka i-share. Ayan, like and share. Okay, sabay-sabay natin i-like muna at i-share itong video natin, itong live natin sa Facebook at YouTube. Like and share, 1, 2, 3, Don Mar TV. Thank you very much. And also guys, paki-subscribe na rin, paki-follow sa mga hindi pa nakapollow at subscribe. Okay? Follow, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga balita at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. So sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe ang Facebook at YouTube. Follow, subscribe, 1, 2, 3, go! Go! Ayan, malakas. Thank you very much. So, okay, so simulan na natin ang ating talakayan. Okay. So, okay, nagpalabas ngayon itong kahapon nagpalabas si VP Sara patungkol doon sa sangkatutak na resback dito kay Marbel. Ngayon naman si VP Sara umapila para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ibig sabihin, bahala na siya. Yan ang point ni VP Sara. Huwag nyo akong intindihin. Ang intindihin mo nyo yung pamilya ko. Bakit? Galit na galit si VP Sara dito sa kumakalat na info patungkol doon, yung pictures nila na nandun sila sa airport, nag-leak, di ba? So, nakakatakot yun, no? As much as possible, itong si Vice President Inday Sara Duterte, nakikita naman natin sa kanya na gusto niya na to have privacy when it comes to her family. Yan lang naman ang inasam-asam ng isang mga politicians. And I know, lahat rin ng mga politicians dyan, as much as possible, gusto natin ng privacy. Hindi natin mapipilit yung ibang mga politicians na gustong magpasikat, di ba? Alam naman natin. Kasi yung gano'n, yung nag-leak na gano'n na litrato, hindi maiiwasan yan eh. Hindi naman maiiwasan. Kasi talagang kung hahanap sila ng butas para masira si VP Sara, is gagawin talaga nila yan. Diba? O nakita man, kung yung nasa airport siya, yung papaalis siya. Kita nyo, umaalis Ayan, ayun yung ebidensya. Diba? Parang ganun lang eh. Gusto nila yung may maipapakita sila sa taong bayan. Yung tipong mapaniwala nila yung taong bayan na ganyan pala yung si VP Sara. Kailangan ganun eh.
merong mga anak ng mga politicians yan na gusto magpasikat, sa kanila yun. Pero ibahin nyo itong mga Duterte, ayaw nilang ng ganyan. As much as possible, they want a privacy sa kanilang pamilya. So nagpapasalamat sa malasakit sa kanyang seguridad. Maraming pinasalamatan itong si VP Sara, okay? So pakinggan natin itong balita sa UNTV. Okay, pasok! Lalayin ano yung detalye nitong apela ni VP Sara para sa seguridad ng kanyang pamilya. Agad sa inilabas na payag ni Vice President Sara Duterte nitong umaga ay nananawagan siya para sa seguridad ng kanyang pamilya. Ayon kay VP Sara, walang dapat ipag-alala ang publiko in terms sa kanyang personal, pero dapat ipag-alala nila itong kaligtasan ng kanyang ina, kanyang asawa at ang kanyang anak. Diba? Tayo, walang tao na hindi uunahin ang pamilya. Mismo ako, gusto ko unahin ko muna yung pamilya ko. Okay? So bago ang sarili natin, unahin muna natin ang seguridad ng ating pamilya. Kumbaga parang hindi na iniintindi ni VP Sara yung sarili niya. Parang sige, kung may mangyari sa akin na lang, parang ganun. Huwag na lang yung pamilya ko. 'Di ba? Kasi kung idadamay man ang pamilya niya, ay ibang usapan na talaga 'yon. Sobrang panghaharas na talaga 'yon. 'Di ba? Yung akala ba nila na matapang sila? Akala ba nila na kami ang kapangyarihan? Ganon. Kailangan isampal kay VP Sara. Kailangan makita na kami ang dapat katakutan. Parang ganon. Sa ginagawa nyong yun kayo ang nagiging kontrabida. Naiinis sa inyo ang taong bayan. Kay Sara Duterte sumisimpatya ang taong bayan. Ganon ang nangyayari. Habang ipinapakita nyo na malakas kami. Kami ang batas. Kami ang dapat masunod. Kami ang kapangyarihan. Habang pinapakita nyong ganun, si VP Sara, chill-chill lang sa Gedli. Pero pinagtatanggol ng taong bayan. At kayo kinaiinisan. Diba? Useless lahat ng effort na ginagawa ninyo. Wala naman kasing ibang malalim na dahilan para tanggalan kasi ng security si VP Sara. Vice President po ng Pilipinas yan. Hindi po barangay chairman. Diba? Hindi po konsihal. Vice President po. Na kung ano magiging threat sa presidente, maaaring maging threat din sa kanya. Ngayon, dahil sa ganyan ang nangyayari na nababalitaan natin na parang medyo nagkakaroon ng threat sa pamilya niya, is mali yun. Diba? Kung idadamay, diba? Bakit? Para saan? Dahil ba sa eleksyon? Paulit-ulit nating sinasabi kasi yun lang ang punot dulo ng problemang to kapangyarihan. Diba? Dito natin napatunayan na marami talagang nasisilaw sa upuan. Diba? Kinanta ni Glock 9 yan. Yung upuan na yan, marami talagang gustong maupo dyan. Dahil kapag naupo ka dyan, ikaw ang magiging makapangyarihan. 'Di ba? Ang feeling mo, mataas ka pa sa pinakamataas. Ganun yan Kaya mong kontrolin ang bansa. 'Di ba? Ganun. Kaya sila nananakam. Kaya ganyan ang ginagawa nila kay VP Sara. Hindi tumatalab yung mga ginagawa nila dati hanggang sa dumarating na yung ganito na parang mga harassment na yung nangyayari. 'Di ba? Sobra na. Masyado na kayong nahahalata sa gusto nyong mangyari at ginagawa nyo kay VP Sara. Lantaran na to. 'Di ba? Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, hindi po tama yung ginagawa ninyo. Hindi ko kayo binabatikos o binabanatan, kundi pinapaalalahanan ko kayo. Kayo din, 'di ba? Kayo din ang masisira. At least ako nagpapayo. 'Di ba? Pero kayo din ang masisira sa ginagawa nyo. Imbis na pagandahin nyo yung pangalan nyo. Imbis na pabanguhin nyo. 'Di ba? Yung tipo na kung ano ang pagtingin ng tao kay VP Sara is maging pagtingin sa inyo. Hindi nyo ginagawa. Ang ginagawa nyo, nakafocus kayo kung paano mawawala ang isang Sara Duterte sa eksena. 'Di ba? Yung sinasabi nyo na kailangan mawala yan para kami ay makapasok bilang presidente. Para wala tayong Sara Duterteng makalaban. Yun yung kinatatakutan nyo
Diba? Anyway, merong ibang mga kababayan natin, especially itong mga bangag na mga vloggers, at also yung mga dilawista na hindi makaintindi, mga kalaban rin dyan sa kamera, medyo hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin po ni VP Sara. Di ba? Sarado na ang mga isip eh. Nanawagan si Vice President Sara Duterte sa publiko na maging mapamatiyag at bantayan ang seguridad ng kanyang pamilya laban sa anumang banta ng karahasan at panganib. Ginawa ni VP Sara ang apela sa inilabas niyang payag ngayong umaga bilang tugon sa mga panawagan para sa kanyang seguridad. Magugunitang nanawagan ang kanyang supporters pati na sina Senators Ronald Remember ha, hindi lang si VP Sara ang nananawagan, pati ang kanyang mga supporters. At tayo rin dito sa Donmar TV. Lahat-lahat na nananawagan po tayo na protektahan natin ang ating Vice Presidente at ang kanyang pamilya. Rosa, Bongo at Robin Padilla sa mga dating pulis at sundalo pati na sa mga dating rebelde na magkaisa at mag-volunteer para tiyakin ang security ni VP Sara. Nagugat ito sa pagbawi ng pulis sa 75 police personnel na nakatalaga sa kanyang... Kontakin nyo, sampal sa inyo yan. Parang isang hamon. Kung tanggalan nyo siya ng mga security, dyan yung malalaman kung ilan ang magvo-volunteer sa kanya. Diba? Kung makakabuo siya ng maraming security na nagvo-volunteer lang. Doon yung malalaman kung minamahal talaga si Sara Duterte ng taong bayan. Diba? Na hindi nang gagaling dyan sa gobyerno yung kanyang security. At balita, diba, pag ibabalik sa kanya pero hindi niya tatanggapin. Diba? At ito nga, nananawagan na yung mga gusto na mag-volunteer. Kapag maraming nag-volunteer dyan, grabe, maalarma na kayo dun. Kasi dun pa lang, nakikita nyo na, no? Yung pagsuporta na gagawin sa kanya. Kung sakaling napakaraming mag-volunteer niyan. Kayong nakakahiya dun. Diba? detail at paglabas at saka ang ibig sabihin niyan, taong bayan pa rin ang nananaig. Diba? Nasa taong bayan pa rin ang desisyon. Video footage kasama ang kanyang asawa at mga anak. Paslay nasa loob ng Ninoy Aquino International Airport nang bumiyahe sila sa abroad kamakailan. Sa payag ni alam nyo, si VP Sara po, tahimik lang ito. Nag-ugat kasi ito nung nakita po ni VP Sara na kumalat ang kanilang pictures doon sa airport. Sino bang hindi concerned dyan? Okay lang kung si VP Sara ang ilik ninyo kung saan-saan siyang pupunta. Imagine that one, yung mga CCTV dyan sa airport, dapat meron yung privacy. Kung ang ating Vice Presidente nakuna ng mga larawan dyan, how much more itong mga normal nating mga kababayan? That's our privacy. Diba? Diyan kasi nag-ugat Nagalit si VP Sara dyan. Ano bang pakay ninyo? Tapos kinunan pa ninyo ng 75 security personnel. VP Sara, nagpasalamat siya kina Senator De La Rosa, Senator Go at Padilla, pati na sa lahat ng mamaya, babasahin natin yung official statement ni VP Sara dito, okay? Supporters sa pagmamahal at pagmamalasakit para sa kanyang kaligtasan. Pero, tiniyak niya na walang dapat. Alam nyo, sa totoo lang, nawindang sila ngayon Itong kampo ni na PBBM at Itambaluslos, nawindang sila. Kasi nung inilabas ni VP Sara ang statement patungkol doon kay Marbel, hindi nila akalain na ang daming suportang nagpaabot kay VP Sara. Ang social media na naman, nawindang, na-shock lahat. Tingnan nyo yung official na post ni VP Sara kung how many shares yun. Yung official statement niya doon kay Marbel. Daming nag-share. Meaning, ang daming sumuporta kay VP Sara. Ipit na ipit si Marbel sa nangyayari, no? Para sa akin, hindi yung desisyon ni Marbel. Meron talagang nasa likod niyan. Merong nag-utos niyan. Hindi naman kikilos ng ganyan yan kung wala Diba? Yung bigla ang desisyon ng ganun. Maaaring kung mag-desisyon siya, baka pagalitan siya ng diba? May nagsasabi talaga dyan. Sino? Kayo mga katunay. Guess who? Guess what? Guess how? Iba pa yung Manila Times, iba pa yung Manila Bulletin, at iba pang mga social media na mga pages ng mga mainstream media. Iba pa yon. Ang daming nag-share. So, hindi nila akalain na sobrang dami ang sumuporta kay VP Sara. Diyan kayo magtataka. Instead na ang laman ng balita ay si PBBM,
Ang pinag-usapan ngayon sa social media, sa mainstream media, si VP Sara Duterte. Ayun yung problema nila, no? Imbis na pinag-uusapan ay si PBBM nga naman, ang pinag-uusapan talaga ngayon si VP Sara. Sila yung gumagawa ng paraan para maging popular si VP Sara at pag-usapan. Yung tipong hindi mamatay-matay ang kanyang pangalan. 'Di ba? Kayo yung bumubuhay sa kanya. 'Di ba? Lalo yung ipinapakita sa taong bayan na tama sila sa ginagawa nilang suporta. Parang ganun eh. Lalo yung pinapakita sa taong bayan na, lalo yung pinapakita nyo na karapat dapat lang talagang suportahan si VP Sara sa nangyayari sa kanya. Parang ganun yun. Diba? Kaya nga sinasabi ko, useless lahat ng ginagawa nyo sa kanya eh. Baliwala. Lahat ng effort na ginagawa nyo, mababaliwala yan. Kapag tumagal na 2028, diba? At tumakbo yan, baliwala lahat ng effort na gagawin ninyo. Ang daming kumampi. Iyak kayo ngayon. Kasi nga yung taong bayan eh, di ba? Yun ang nagiging kakampi niya eh. Kaya syempre, yun ang nagpapatibay sa mga Duterte, yung taong bayan. Alam naman ng mga Duterte, etong mga nandito sa posisyon is bilang na lang sa daliri nila kung sino ang tapat sa kanila dyan. Kumbaga, umaasa na lang sila sa taong bayan talaga. Yung suporta na lang ng taong bayan na nagpapalakas ng loob nila. Alam natin na matapang yung mga Duterte. Pero, importante pa rin sa kanila yung suportang ginagawa ng taong bayan. Yun yung lalong nagpapatapang sa kanila eh. Anong masasabi natin dyan? So, iyak na naman. This will be the future president. Pinipredict na namin yan. Ipag-alala ang publiko at hindi nila kailangan mag-ambagan para sa kanyang seguridad. Ang hiling lamang niya ay matiyak ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Wag na yung sabi ni VP Sara, okay na ako, wala akong problema. Unahin nyo lang ang aking pamilya. Bakit itong mga kalaban ng mga Duterte, isa pa itong si Marbel rin, bakit nyo ine-expose yung kung saan nakatira saan sila nakarenta? Yung mga pamilya ni VP Sara, doon kayo grabe, no? Wala nang privacy. Diba? Grabe na yung ginagawa nyo. Sobra naman kayo, oy. Mali eh. Lalo na ang kanyang ina, asawa at 4 na anak. Kahapon, pinakusahan ng political harassment ni Vice President Sara Duterte, si PNP Chief Romel Francisco Marbil, kaugnay sa pagbawi sa mga pulis na bahagi ng kanyang security detail. May dapat ng panagutan yan. Sabi ni Bato de la Rosa ang statement ni Bato na itong si Marbel raw ay naiipit raw ito ngayon. Kasi talaga maiipit siya dyan. Naniniwala po si Bato de la Rosa na itong si Marbel ay inutusan lamang sa kataas-taasan. Oo. Ay nako. Hindi naman kikilos yan kung walang nag-uutos sa kanya eh. Kaya ngayon talagang maiipit siya sa nangyayari. Siya yung naka-front eh. Siguro alam niya naman magiging consequences niyan. 'Di ba? Na alam niya siya ang maiipit diyan. Tao talaga. Open letter sa social media si VP Sara na targeted maneuver ang hakbang dahil sakop ng relief order ang mga pulis na matagal. Roby Tabios, hello po. DG262 Giroy, ayan present yung ating dalawang si Roby Tabios at si Giroy. Len Helen, hello po. Late kayo. Security escorts at nagbantay rin sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Samantala aga, plano naman ng Davao City Council na magpasa ng resolusyon dito kaugnay sa political harassment o manoy political harassment. Talagang kakampi ang mga taga Davao dito. Ay VP Sara Duterte. Yan muna ating balita mula rito sa Davao City. Balik sa iyo aga. Maraming salamat. So, yan. So, dahil dyan, no? Dahil dito sa apela ni VP Sara, basahin natin ngayon ang pasasalamat niya. Marami kasi siyang pinasalamatan eh. Isa na dyan taong bayan. Nagpapasalamat siya taong bayan. Yun. Nagpapasalamat siya sa mga senador na kumampi sa kanya, kagaya ni na Senator Bato de la Rosa. Okay, basahin muna natin kasi nandun lahat yung detalye, okay? Ito, basahin natin. Ayan, ito. Republic of the Philippines, Office of the Vice President. Kanina lang ito pasasalamat. Ayun, natating natin ngayon ang video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre, nadinig natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, yan ang masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.